kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Gobyerno ang siyang namamahala sa isang bansa. Gobyerno ang nakakaalam kung ano ang nararapat sa kanilang mga mamamayan, kung paano ito umasenso at maging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Lahat ng gobyerno ay hangad ang kanilang bansa na maging mayaman at makapangyarihan. Madalas sabihin ng isang gobyerno ay dapat tapat sa kanyang mga taong sinisilbihan, dahil sila ang nagluklok sa mga politiko na siyang binigyan ng kapangyarihan para patakbuhin ng isang gobyerno. Pero hindi lahat ng mga nangyayari sa isang bansa ay kailangang ipaalam ng gobyerno sa kanilang nasasakupan, lalo na kapag ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan at destabilisasyon. Isang magandang ehemplo nito ay ang mga confidential files na inililihim ng gobyerno sa kanilang mga mamamayan. Sa Estados Unidos ay matagal nang usap-usapan na ilang beses nang naka-encounter ang kanilang military na mga UFO. At sabi ng iba ay may mga aliens pa na na-recover ang gobyerno ng Estados Unidos. Pero tinatago nila ito at hindi sinasabi sa publiko dahil naniniwala sila na meron itong hindi magandang resulta sa oras na malaman nila ito. Kaya nananatiling conspiracy theory ang mga ito. Kamakailan lang, dito sa Pilipinas ay sumabog ang isang confidential file na sumingaw at naisapubliko ng isang vlogger na galit sa kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Siya ay si Maharlika. Walang preno kung pumanat si Maharlika sa presidente pati na sa unang ginang. Tagdad na mga masasakit na salita at panghuhusga ang mga birada ni Maharlika laban sa presidente. Sa rason na ginagawa niya ito para sa bayan para mamulat maituwid ang kung anumang kamalian na sa paniniwala niyang ginagawa ng presidente. Maswerte si Maharlika at hindi katulad ni PRRD ang personalidad ni BBM. Rason para hindi ito pinapansin. Isang dokumento ang ipinalabas ni Maharlika sa kanyang vlog na nagpapakita ng isang report ng PIDEA na isang subject na nagngangalang Bongbong Marcos at kasama nitong Maricel Soriano ang nasa watchlist umano ng PIDEA dahil sa pinaniniwalaan nilang gumagamit ito ng ipinagbabawal na bisyo. Ang gumawa at nakapirma sa nasabing dokumento ay ang dating ahente ng PIDEA na si Jonathan Morales. Yan po mga dokumento na yan. Ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about Hindi that. po sa AI. You've been claiming that. Walang Yes, sir. problema. Alam ko yun. Inamin mo na nga na ikaw Yes, gumawa eh. sir. Yes, sir. Ikaw ang pumirma. Sumabog ang balita at naging usap-usapan sa social media, rason para kaagad na magpatawag ng Senate hearing ang senador na si Bato de la Rosa, hindi para usigin ang mga pangalan ng nasa dokumento, kundi alamin kung bakit nakalusot sa publiko at napasa kamay ni Maharlika ang kinukonsideran niyang confidential file o top secret. Tumaas ang kilay ng mga netizens nang kanilang marinig ang sinabi ng senador na isa sa mga basihan niya kung bakit niya sinabi na totoo ang dokumento na lumabas ay dahil raw sa may marka ito ng fastener na photocopy na dokumento. Ito ay lumang dokumento na kasi nakita may butas oh. Alangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan. Igagawa ng butas na ganyan para lalabas na authentic. Basic lang, basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan andyan. Your Honor. Basic. Pinipilit ng PIDEA na wala sa kanila at hindi nila nakita ang dokumento na sumingaw, pero pinagpipilitan rin ng dati nilang ahente na si Morales na siya talaga ang gumawa nito at siya pa ang nakapirma sa nasabing dokumento, pero hindi niya sinasabi na siya ang may pakana sa pagsapubliko nito. Kahit mga kasamahan niya sa PIDEA noon ay idinideny na mayroong dokumento silang hawak noon na sinasabing gawa ni Morales kung saan naroon ang pangalan na Bongbong Marcos at Maricel Soriano, pero sinagot sila ni Morales na alam niya ang rason kung bakit sila magdi-deny dahil sa nakasalalay ang kanilang trabaho at pangkabuhayan. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh.
Naranasan ko po yan. Okay, sige. Binulgar ni Morales ang rason kung bakit hindi natuloy ang operasyon laban sa subjects na nasa dokumento dahil raw sa may bumigil dito. Anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po. Sige, continue. Later on po, bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas, sa Malacanang. Sinong nag-utos? May binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa-ano sa kanya. Kumsek, take note. You invite the next in the next hearing former Executive Secretary Paquito Ochoa. Para sa mga nag-aakusa na si Morales ang mismong nagpalabas ng dokumento na ito at naging source ni Maharlika, ay pinasisinungalingan niya ito. Ito ang balak niyang gawin laban kay Maharlika. Just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi No. po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, ngayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Pinaalalahanan pa ni Morales ang mandato ng PIDEA tungkol sa mga involved sa legal na bisyo. Siguradong ikakatuwa ito ng mga DDS at ikakalungkot ng mga makamarkos ang sinabi na ito ni Morales. Ano ang gagawin natin? Makakandak ba tayo ng ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para mga ito talagang ma-exonerate din kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang merong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Ang sagot naman ng PIDEA sa mungkahi at gusto ni Morales ay sinang-ayunan ng senador. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So dun pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang, boka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, we are going to invite persons. Correct. You're correct. Pati ang resulta ng drug test noon ng Pangulo bago ang eleksyon ay kinwestiyon na rin ni Morales kung bakit sobrang bilis lang itong natapos. Your Honor,
Hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test? Sino result? nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Damay-damay na ang nangyayari ngayon dahil sa ayon kay Morales. Pinagkaisahan siyang ipitin dahil napagkasunduan daw ng mga kasamahan niya dati sa PIDEA na i-deny ang nasabing dokumentong sumingaw. Pero ang problema ay siya ang maiipit dahil siya ang nakapirma. Inamin ni Morales na wala daw siyang mapapala sa sumingaw na ito na dokumento kung siya ang nagpakalat dito. Siguradong magagalit na naman ang mga DDS kay Senador Bato dahil kumbinsido ito na hindi dapat hinuhusgahan ang mga pangalan ng mga taong nasa dokumento dahil napakahaba pa ng magiging proseso para ito ay mapatunayan na totoo nga ang kanilang kinasasangkutan. Yes, saka in fairness to those people, di ba? Matagal ka na investigador eh. Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag validate mo dito, kung mag-positive man or mag-negative, kakandak ka pa ng actual operation. Pag kandak mo ng actual operation, mag-negative ito or mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either ma-convict man siya or ma-acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Tila tumaas ang presyon ni Senador Bato nang kanyang mabasa ang sinabi ni Maharlika laban sa kanya sa social media habang nagaganap ang pandinig sa Senado. Pero ayon sa mga taga-suporta ng Pangulo, ay drama lang daw ito ni Bato. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Kinakabahan ka ba sa tuwing lalabas ng bahay dahil sa mga alahas at pera mong naiiwan sa kwarto? Paano nga naman kapag manakaw ito? Ito ang matalinong solusyon, kaibigan. Isang tagong sikretong libro. Sino ba naman ang mag-iisip na ang iyong alahas, pera at iba pang importanteng gamit ay nakatago lang rito sa aakalain mong totoong libro? Hindi mo na kailangang itago ito sa kasulok-sulukang bahagi ng iyong bahay. Kahit sa sala lang kasama ng ibang libro, ay kampante ka ng hindi mananakaw ito. Iba na ang wais, kaibigan. Kaya orderin mo na. Baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa baba ng ating video para sa iyong order. Mukhang deadlock nga talaga ang nangyari sa hearing ng Senado dahil hindi pa alam ni Senador Bato kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Kumbinsido siya na totoo ang sinasabi ni Morales pero kumbinsido naman siya sa sinasabi ng PIDEA na never sila nagkaroon ng ganong dokumento na ang laman ay ang pangalan ng Pangulo na gumagamit umano ng ipinagbabawal na bisyo. Ang sagot dito ay dapat alamin kung sino ang nagbigay ng dokumento kay Maharlika rason para lumabas ito sa social media. Ang tanong, kaya ba nilang mapiga si Maharlika at mapaamin kung sino ang nagsusuplay sa kanya ng impormasyon at dokumento na kinukonsidera ng senador na maaaring magdulot ng destabilisasyon sa gobyerno? May mga pasabog pa kayang lalabas sa Martes para sa ikalawang yugto ng pandinig sa Senado? Sa totoo lang,
Para sa mga kumakalaban sa presidente ay hindi na importante kung mapatunayan man na lehitimo ang dokumento na ito. Ang mahalaga sa kanila na maisaksak sa isipan ng mga mamamayan na ang kasalukuyang presidente ay napabalitang gumagamit noon ng ipinagbabawal na bisyo. Para naman sa mga taga-suporta ng Pangulo ay hindi naman mahalaga sa kanila. Kung totoo man na gumamit ang Pangulo basta't para sa kanila, ay gusto nila ang pamamalakad nito. Malamang sa malamang na walang mapupuntahan ang hearing na ito. Kahit pa siguro na itaga mo sa bato. Ikaw, naniniwala ka bang may mananagot sa hearing na ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.